yung aking apo, at Amen. maglilingkod po ako ng tapat sa inyo. Kaya po sabi ko nga, tama po yung sabi kanina ni Brother Marcelo, na doon po sa mga ngayon pong magkakwaresma, talagang isa po ako sa ginamit ng ating Panginoon na nagbababa po ng istasyon sa bahay-bahay araw-araw. Amen. Kaya po, dapat po ngayon yung last na araw ng pagtatapos lahat po ng bahay ng Matantubig na panika namin. Pero niliban po namin yung pagbababa kasi po may pupuntahan nga po, ito nga pong para magpatotoo sa inyo yung kabutihan ng ating Panginoon. Yun lang po at maraming salamat. Amen. Maraming salamat. Alam mo, sister, habang sinasabi mo, kinikilabutan ako. Opo. Patay na. Patay na po. Patay na. Pero mo, may kanya-kanya talagang pamamaraan na kung paano i-express mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Opo. Siya, anong ginawa niya? Isinayaw niya yung imahe ng Mama Mary. Sinayaw. Oh. Kita niyo mga kapatid, dito tayo inaakusahan ng mga sekta, ng mga iba't ibang denominasyon. Ang sabi, sinasamba raw natin. Bakit? Masama ba yung iganon mo? Ihili-hili mo yung imahe? Ibig lang sabihin nun, hindi tayo humihingi ng tulong doon sa imahin na yon. Ang hinihingian natin ng pabor ay ang ating mahal na Panginoon. Kasi pag ginawa po natin yan, kamukha niya, mga pahid-pahid na yan, punas-punas na yan. Hindi po yun ang pagsamba, kung hindi yun, bala pagrespeto lang. Oh? At katulad ng ginawa niya, isinayaw niya yung Mama Mary, aba, siguro naman sabi ng Panginoon, abay talagang pinahahalagaan ito nanay ko. Bakit hindi ko pa ibigay sa kanya? Purihin ng Panginoon, nabuhay po yung bata. At ngayon daw, ay meron na siyang, meron ka ng ano? May apo ka na doon. Yun nga po yung apo ko ngayon. Yes, kita nyo, mga kapatid. Ganyan po kabuti ang Diyos. Alam niyo, sa Bulacan, sa pinupuntahan ko, ang kanyang expression, iba ang naglilingkod kaysa hindi naglilingkod. Tama Yan po po, ang bukang tama. bibig nila. Totoo po Yes, yun. tama po yun. Kung ikaw hindi ka naglilingkod, bibigyan ka ba ng pabor? Kasi sabi ng Panginoon, magbigay ka at bibigyan. ikaw ay bibigyan. Paano kung hindi ka nagbibigay? Opo. Hindi ka nagbibigay ng oras, hindi ka nagbibigay ng treasure, o kaya hindi ka nagbibigay ng karunungan. Lahat naman yan sa Diyos. Yes. Ano pa masasabi mo, Sister? Tsaka po isa pong patotoo, sabi ko nga po, sa kahirapan po ng buhay, ako po sabi ko nga, wala akong pinansyal para po makapagtapos ng pag-aaral yung aking mga anak. Tunay nga po na ang Panginoon, sabi nga, walang kamay, walang paa. Pero manalik at manampalataya sa ating Panginoon, binigyan po ako ng mga kapatid na talaga pong nagsuporta sa aking mga anak. Kasi po, nag-alaga naman ako ng magulang, na talaga pong hanggang sa oras na to, alaga ko po yung aking ina, at napagtapos naman po ng nurse po yung aking anak na panganay, na sabi ko nga po, yung panganay ko na yun, nang dumating sa amin, sabi nga niya, nanay, parang baksak, kasi talaga naman pong napakahirap. Tunay nga pong ito, nagpapatotoo ako sa harap ninyo, ipinagsisigawan na yung pong aking anak nakapasa, unang take pa lang po. Purihin ang Diyos. Kaya siya sabi ko nga po, sa pagtanaw ng utang na loob, kasi po sila yung mga pamangkin lang na pinag-aral. Ngayon po, siya naman po yung ali na bumubuhay sa mga pamangkin niya. Amen. Kaya yun lang po at maraming salamat. Alam mo, Sister Julita ba? Alam mo, Sister Julita, meron nga akong kaibigang pumasa rin sa nurse. Membro natin, ang nanay niya, coordinator yata, tapos siya po is, alam niyo kung saan kumuha ng nursing? Metropolitan. Yan napaka yan, hindi basta-basta ng hospital yan. Hindi niya inaasahan talaga kasi alam niya, mahirap. Mahirap. Namantalang yung ibang mga kabats niya, talagang mga matatalino. Oh. Merong isang pandaw mataki mo pag, alam ba, matutulog siya, meron nakalagay sa kisaming ganyan. Kung ano ang dapat mong gawin. Ha? May nakalagay. Parang ang warning device. Pero talagang hindi niloob ng Diyos. Hindi niloob ng Diyos pumasa. Pero ito, kaya pala itong batang to, na taga-Tondo po siya, no? Hindi ko nababanggitin ng pangalan. Baka sumama pa ang loob ng kabila. Itong taga-Tondong to, high school pala, elementary pa lang siya. Naturuan na kung paano mag-iikapo. Alam niyo kung paano nag-iikapo? Yung kanyang yung baon niya, kinakaltasan niya.
para pagdating ng isang linggo, isusubli niya ngayon yan, pagkatapos ibibigay niya dito. Kaya po ang Diyos, pag ikaw marunong ka magbigay, ang Diyos lalong pinakamagaling na magbigay. Sapagkat nagbigay ka, tutugunin ng Diyos ang pangangailangan mo. Financially, physically, materially, at lahat ng ali, ibibigay sa iyo ng Diyos. Bueno, ipasa mo nga sa Kanya. Ikaw, sister, ano pang maidadagdag mo? Samantalahin nyo, layo-layo nyo Magsalita kayo ng maayos, hindi pa niyo binabati yung mister nyo, Baka mamaya, sige kayo. Bahala kayo. Amen. Ay, ako po, talagang ako nga po, patuloy kaming sumusunod sa ating Panginoon. Nasabi nga, yung pagbaba na aming Mama Mary sa tuwing araw po ng Sabado, talaga pong wala kaming liban dito sa gawain. Nasabi nga, ito lang po yung ating maibabalik sa ating Panginoon, kundi siya'y papurihan, pasalamatan sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang ipinagkakalob sa bawat isa sa atin. Ilang po at maraming pong salamat. Yes. Totoo yan, mga kapatid. Ang Diyos, pinakamagaling talaga tumanaw ng utang na loob. Ang tao lang kuminsan masasabing, hindi naman lahat. Pero may mga mangilan-ngilan, may mga taong walang utang na loob. Kakalungkot Pero sabi nga ni Brother Ting dito po sa Soldiers of Christ, no? Kung meron mang medyo hindi pagkaanong hinog na, mangilang-ilang porsyento na lang. Karamihan dito, hinog na. Kumbaga, lutong-luto na. Yan, kung yung mga ilan-ilan na yan, ay siguro darating din ang panahon, magiging qualified din yan. Kaya nga po dati hindi pa natin nakuha yung third floor, no? Nakarating ka na ng ito mga late na ito? Meron na tayong third floor. Ganyan tayo. Ganyan ang Diyos na tumanaw ng utang na loob sa unang-una sa ating head servant, Brother Ting Arcadio, at plus yung mga nagpipilit, nagsisikap. Kaya po, walang kaduda-duda. Pag humingi ka sa Diyos, bibigyan ka pagkat marunong kang magbigay. Bueno? Ibigay natin doon sa isa. Sister, anong masasabi mo pa? Ano pang maipagmamalaki mo sa Panginoon sa kabilang napakalayo nyo? Una po ulit sa lahat, magandang hapon sa mga taga-Matang Tubig at sa aming mga kasamahan. Ang ma-share ko po sa inyo na sabi nga kung paanong nakarating ako dito ng 20 taon. Sabi nga po, 20 years na po kami kasama sa Soldier of Christ. Sabay-sabay po kami na Sister Felicitas na di po ba ang gampani ng Soldier of Christ nung araw, kumukuha ng 15 families. Hindi po ako kasama sa 15 families na kinuha noon Brother Nayong Santos, na sabi nga, kasama po si Brother Rudy doon, kumuha sila ng 15 families. Pero yung pong nanay ko kasama sa 15 families na kung paano sinama po niya ako kay Sister Felicitas. Ang pagkuha po ng coordinator, pinag-pray po nila Sister Sally Qual, yung mga patay na nga po yun Tsaka po sila Brother Ting, Brother Nayong, i-pray po sa ating Diyos na buhay na kung paano kumuha ng coordinator. Isa po ako sa mapalad na naging coordinator na nauna sa Matang Tubig. Nasabi ko nga po, hindi ko kaya ang maging coordinator dahil unang-una ko po sinabi, paano ko makakaakay ng mga kapatiran? Sabi nga, linisin mo muna yung bakuran bago ang bakuran ng iba. Una ko pong inakay lahat yung aking mga anak hanggang sa maliit sila, mga anak ko maliliit. Hanggang sa ngayon pong may mga asawa na kasama ko po sila hanggang sa aking mga apo, kasama ko pa rin po sila. Nagkaroon po ako ng problema na yung aking pong anak nagkaroon ng sakit po sa dede. Nasabi nga po, pa-opera ko na po yun, pero nando po Sister Linda at si Brother Nayong Santos na sabi nila, huwag ko rin pong pa-opera. Bago sabi nga po, manalig lang daw po ako sa ating Diyos na buhay na gagaling ang aking anak. Tunay nga po na naging sharer ang aking anak sa San Miguel, sa May Paho, sa Giginto, na sabi nga po, siya'y magaling na dahil sabi nga po, di po ba, sinasabi po dito sa banal na kasulatan na huwag mong sabihin sana magaling na ako, kundi ang sabihin mo daw po, magaling na ako. Tunay nga po na pinagkaloob na ating Diyos na buhay, Amen. yung kagalingan sa aking anak. Kaya po, purihin ang Panginoon dahil hindi na po kami nawala sa gawain ng Soldier of Christ. Sabi ko nga po, kasama kong lahat ang aking anak at aking mga apo. Maliban po siyempre sa mga lalaki na sila yung naghahanap buhay. Amen. Kaya po maraming salamat sa Panginoon dahil na nandito po kami sa oras na to. Amen. Okay, happy listening po, Sister Felicitas Cruz. Okay.
At alam niyo mga kapatid, dati po kasi 15 family. Alam niyo ba kung bakit 15 family? Ha? Dati 15 family. Alam niyo kung bakit? Kasi po, dati po ang ating rosary is 3 dekada lang. 15 families. Ayan ha. Baka itanong sa inyo yan. Ngayon po, hindi na 15, 20 na. Sapagkat po, meron na idagdag na isang misteryo. Ano yon? Liwanag. Kasi bakit di dinagdag yan? Ito isa pa, no? Para malaman natin. Bakit di dinagdag yan nitong late Pope John Paul II? Kasi hindi po lumitaw yung kanyang public life. Itong si Jesus, hindi lumitaw yung kanyang public life. Joyful. Tapos sorrowful kagad. Tapos glorious. Di kulang. Ang ginawa ngayon, nitong Santo Papang Pope John Paul II, idinagdag niya yung public life ni Jesus. Ano yon? Baptism. Ano pa? Kasalan sa Kana. Ano pa? Proclamation of the Kingdom of God. Ano pa? Ang transfiguration, pagbabago nga nyo. Ano pa? Ang institution of the Holy Eucharist. Kaya naging 20 ngayon yan. Now, kung tayo po ay magpapamily evangelization, no longer 15, but 20. Pataas ha, pataas, huwag bumaba. Yung mahirap na yun, mahirap makakuha ng tao sa 20 lang. Pero ngayon po, alam niyo ba, pag pumupunta si Brother Ting, lalo na kung parting Montalban, 1,000 plus. Ganyan kadami ha. Evangelization pa lang yan. Nawa, mga kapatid, sa pangangailangan natin ngayon makalapit sa Diyos. Okay? Makalapit sa Diyos, kinakailangan po ipakita natin sa Panginoon na kung ang Diyos ay mapagbigay, open-handed ang Diyos. Kumbaga, kinakailangan lalo tayong open-handed. Okay? So, sino sa inyo magbibigay ng last message? Sino magbibigay ng last message? Para sa mga tagapakinig natin, last message, iiwanan na mensahe. Sige po. Magandang hapon po sa inyo, mga kapatid sa pananampalataya ng Soldier of Christ. Iniimbitahan po namin kayo na sumama dito sa gawain ng Soldier of Christ. Makinig po kayo tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5. At tunay nga po ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Ipagkakaloob niya, sabi nga, lahat ng kasakitan na hindi kaya pagalingin ng doktor, ipagkakaloob ng ating Diyos na buhay. Ang kagalingan, sabi nga, manalig lamang tayo't manampalataya na totoong may Diyos na buhay. Nandun po yung tunay na pagkakaloob ng ating Panginoon ang lahat ng ating kahilingan. Kaya po huwag ninyong kakalimutan, makinig kayong lagi sa, ano ba ito? DWAD na sa tuwing alas 4 hanggang alas 5. Ilamang po mga kapatid, makinig po kayo araw-araw. Nandito po ang buhay at kalakasan sa ating Diyos na buhay. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you sa inyong tatlo. Thank you po. Of course, ang atin pong DWAD over DWD is 5 days po yan. Monday to Friday. Kaya wag po kayong liliban dyan. Napakarami pong matututunan natin dito. Niwala kayo. At ang atin pong Radio Veritas, tuwing Martes lang po yan. Alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Wag na wag po kayong liliban dyan. Kagabi nga lang, hindi natin napakinggan ang ating head servant. Although, pero ano rin siya, nung tawag doon, patch siya. Okay. Ang totoo siya po, nag-closing. Kumbaga, nag-baptism doon. Pero sa totoo lang, pagka wala po siyang mga hayo-hayong ganyan, talaga po siya nakasalang doon. At salamat naman kay Sister Jo Gonzales sapagkat siya po ang kumatawan doon. Okay, so meron pa po tayong isang istasyon, DWPR, yan po sa Dagupan. Ang nalalaga na pa naman ito Pangasinan, Dagupan, Baguio, ayan. At of course, mga kapatid, yung atin pong TV program sa Channel 4. Channel 4 ba? O Channel 4. Huwag po ninyong kaliligtaang panuorin yan. Ano ba naman kalahating oras? Sabado po yan, tuwing Sabado. Panuorin po natin hindi sapagkat lang nasisiyan tayo manood, kundi ang namnamin natin doon kung gaano ka-generous ang ating Panginoon. Panunuorin mo lang, may sakit ka, gagaling ka. Amen. Panunuorin mo lang, pakikinggan mo mga teaching ni Brother Ting. Kung meron kang problema financially, baka mamaya lang, andi dyan na. Amen? So, yan po, ganyan po.